Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Mayor Vicente B. Amante pinagkalooban ng portrait painting na likha ng mag-aaral ng Felix Amante Senior High School. People's Day ni City Administrator Larry S. Amante tatak ng masigasig na pagseserbisyo. Mga benepisyaryo sa ikatlong distrito ng Laguna tumanggap ng tulong sa ilalim ng AIX program. City Information Office pinamunuan ang pagtataas ng watawat noong March 18. Congressman Loreto S. Amante nanguna sa medical mission sa bayan ng Nagcarlan. City Tourism Office nagsagawa ng mga pagpupulong ukol sa pagsasaayos ng trapiko at waste disposal sa Sampaloc Lake. Senro San Pablo dumalo sa 7 Crater Lakes Technical Working Group First Quarterly Meeting. First Quarterly Meeting ng City Nutrition Committee isinagawa noong March 19. Congressman Loreto S. Amante dumalo sa blessing ng kalsada sa Barangay 5A. Peso San Pablo at Jack Liner magsasagawa ng local recruitment activity. Mga kawani ng pamahalang lungsod ng San Pablo dumalo sa isang God Livelihood Training Program. Hapag Program Seminar dinaluhan ng mga barangay officials ng lungsod ng San Pablo. Mga jail officers ng San Pablo City District Jail dumalo sa isang drug symposium. Magandang araw, lungsod ng San Pablo. Magandang araw, San Pableños. Para sa mga balita, Mayor Vicente B. Amante pinagkalooban ng portrait painting na likha ng mag-aaral ng Felix Amante Senior High School. Para sa mga detalye, narito si CIO Intern Zanda Fe Flores. Bilang pasasalamat sa pagpatuloy na pagtulong ni Mayor Vicente V. Amante sa Felix Amante Senior High School ay isang portrait painting na nilikha ni Erwin James Adyong, Grade 11 Arts and Design student sa butihing punong lungsod na ginanap na programa ng pagtaas ng watawat noong March 24. Dumalo rin sa programa si Mayora Jem Retuerto Amante, kasama ring nagkaloob ng painting si Principal Jaisel Maris Tangqueco, Gilbert Isguera, Gary Flores, at Rancy Natividad, Marina Umali at Lorraine Magnaye. Binanggit naman ng punong lungsod ang ilan sa kanyang mga isinagawang program mula sa pagtaas ng sweldo ng mga job orders, casual employees, pagkaroon ng free shuttle buses, at iba pang mahalagang proyekto. CIO Intern Santa Fe Flores, Balitang San Pablo. People's Day ni City Administrator Larry S. Amante tatak ng masigasig na pagseserbisyo. Para sa mga detalye, narito si CIO Intern Mariel Hular. Muli na namang nagbigay ng masigasig na pagseserbisyo si City Administrator Larry S. Amante noong March 19 para sa lahat ng mga nagtutungo sa kanyang tanggapan upang ilapit ang kanilang mga kahilingan at paghingi ng kaunting tulong. Noong March 17 naman ay nag-courtesy call ang mga judges ng Regional at Municipal Trial Courts ng lungsod ng San Pablo. Pinangunahan ito ni na RTC Executive Judge Gilbert Gordove, Presiding Judge RTC Branch 32 Ronald Tugonon, Clerk of Court RTC OCC Attorney Modwin Magtibay, Executive Judge MTCC Maria Christine Isabel Falguera, OIC Clerk of Court 4 Marinel Fule, at Staff Arnold Subihano. CIO Mariel Hular, Balitang San Pablo. Mga benepisyaryo ng ikatlong distrito ng Laguna tumanggap ng tulong sa ilalim ng AIX program. Para sa mga detalye, narito naman si CIO Intern Anicel Valencia.
May 774 na benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan ng ikatlong distrito ng Laguna ang nakatanggap ng medical, burial at financial assistance sa isinagawang payout noong March 21 sa SPC Multipurpose Convention Center. Ang nasabing tulong ay bahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Ang distribusyon ng tulong ay naisakatuparan sa pakikipag-ugnayan ng tanggapan ni Congressman Loreto S. Amante, kina House Speaker Martin Romualdez, Senator Ramon Revilla Jr. at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katuwang din sa pagsasagawa ng payout ang mga kawani ng Office of the City Social Welfare and Development Office. CIO Intern Anisel Valencia, Balitang, San Pablo. City Information Office pinamunuan ang pagtataas ng watawat noong March 18. Para sa mga detalye narito, si CIO Intern Chloe Fule. Pinamunuan ng City Information Office ang programa ng pagtataas ng watawat noong March 18 sa pangunguna ni City Information Officer Enrico Galicia. Nagbigay ng mensahe ng paalala at pasasalamat si Konsehal Martin Jel Adriano para sa lahat ng mga kawani hingil sa importansya ng kanilang mga gawain, maliit man o malaki, ay tunay na makakatulong sa patuloy na pag-unlad ng lungsod. Nagpaalala rin si City Information Officer hingil sa patuloy na pag-iingat sa sunog bilang paggunita sa Fire Prevention Month, selebrasyon ng Women's Month at Anti-Rabies Awareness Month ngayong buwan ng Marso. CIO Intern Chloe Fule, Balitang, San Pablo. Congressman Loreto S. Amante nanguna sa medical mission sa bayan ng Nagcarlan. Para sa mga detalye narito, si CIO Intern Aldrin Tagayon. Naging matagumpay ang ikasyam na medical mission ni Congressman Loreto S. Amante sa mga barangay ng Nagcarlan noong March 22 na ginanap sa Santa Lucia Elementary School. 1,000 residente ang nabigyan ng libreng medical at dental check-up, bunot at fluoride treatment, x-ray at non-fasting laboratories at mga gamot. Ang proyekto ay sa tulong ni House Speaker Martin Romualdez, Mayor Elmore Vita, Chairman Efren Pasco at School Principal Oliva Polias. Nagbigay din ng suporta sina dating board member Angelica Jones Alarva at Konsehal Charles Karatiha ng Kalawan. CIO Intern Aldrin Tagayon, Balitang, San Pablo. City Tourism Office nagsagawa ng mga pagpupulong ukol sa pag-aayos ng trapiko at waste disposal sa Sampaloc Lake. Para sa mga detalye narito naman, si CIO Intern Vincent Atega. 2 araw na nagsagawa ng mga pagpupulong ang City Tourism Office sa pamumuno ni City Tourism Officer Maria Donalyn Briñas upang maisaayos ang daloy ng trapiko at tamang waste disposal sa Sampaloc Lake. Noong March 20 ay nakipagpulong sila sa mga ambulant vendors upang maiwasan ang traffic congestion at mga pamamaraan ng tamang pagtatapon ng mga basura. Pinulong rin ng mga miyembro ng Sampaloc Lake Task Force noong March 21 para sa iba pang issue ng trapiko at waste management strategies sa Sampaloc Lake. CIO Intern Vincent Atega, Balitang, San Pablo. Senro San Pablo dumalo sa 7 Crater Lakes Technical Working Group First Quarterly Meeting. Para sa mga detalye narito, si CIO Intern Aldrilyn Calalo. Dumalo ang mga kawani ng Senro San Pablo, City Agriculture, City Tourism at City Planning and Development at PharmC members ng lungsod ng San Pablo sa isinagawang 7 Crater Lakes Technical Working Group First Quarterly Meeting. Noong March 21 na ginanap sa LLDA TESDA Training Center, Barangay Bangyas, Kalawan. Dumalo rin ang mga representatives ng LLDA, UPLB, LEAD 41PH, project staff, Senro Santa Cruz, Penro, Laguna at LGU Rizal at LGU Nagcarlan. CIO Intern Aldrilyn Calalo, Balitang, San Pablo. First quarterly meeting ng City Nutrition Committee isinagawa noong March 19. Para sa mga detalye narito, si CIO Intern Ace Adamson Atienza. Pinangunahan ng City Population Office ang first quarterly meeting ng City Nutrition Committee noong March 19 na ginanap sa ABC Training Center.
Tinalakay dito ang partial EOPT ng reweighing result for January to March 2025, relaunching ng hapag program sa iba't ibang rural barangays, BNS skills training, nutrition programs, plans and target for the year 2025, pre-evaluation of outstanding BNS, reactivation ng Barangay Nutrition Committee at iba pang programa ukol sa nutrisyon. CIO Intern Ace Adamson Atienza, Balitang San Pablo. Congressman Loreto S. Amante dumalo sa blessing ng kalsada ng Barangay 5A. Para sa mga detalye, narito naman si CIO Intern Alex Jones. Pinangunahan ni Congressman Loreto S. Amante at Chairman Ryan Magyawe ang blessing at Thanksgiving ceremony ng asphalt overlay ng A. Mabini Extension ng Barangay 5A noong March 21. Namuno sa blessing si Father Lawrence Pedrialva ng San Pablo Cathedral. Dumalo rin ang sangguniang barangay at sangguniang kabataan sa nasabing pagpapasinaya ng nasabing proyekto na handog ng butihing congressman. CIO Intern Alex Diones, Balitang San Pablo. Peso San Pablo at Jack Liner magsasagawa ng local recruitment activity. Para sa mga detalye, narito si CIO Intern Cristel Causon. Sa atas ni Mayor Vicente B. Amante at sa pakikipag-unayan ng Peso San Pablo sa pamumuno ni Peso Manager Pedrito Bigueras ay magkakaroon muli ng local recruitment activity katuwang ang Jack Liner sa March 28 sa Peso Office, 4th floor, City Governance Building, City Hall Compound. Mula 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, ang mga available vacancies ay bus driver, bus conductor, bookkeeper, mechanic, electrician, fireman, painter, gasman, aircon, TV at CCTV technicians at line inspector. Magdala lamang ng updated resume, valid ID at magsuot ng decent outfit. CIO Intern Cristel Causon, Balitang San Pablo. Mga kawani ng pamahalang lungsod ng San Pablo dumalo sa isang God Livelihood Training Program. Ang mga balita, narito si CIO Intern Rose Ann Alcaneses. Sa sponsorship ng Office of the City Mayor, GEMCO, Local Economic Development and Investment Promotion Office at St. Paul Cooperative Union, ay isinagawa ang 2 araw na God Livelihood Training sa PLSP noong March 18 to 19. Dumalo sa livelihood training ang mga pinuno at kawani ng pamahalaang lungsod kung saan natuto silang gumawa ng dishwashing liquid, fabric conditioner, doormat, pot holder, crochet making at massage. CIO Intern Rose Ann Alcaneses, Balitang San Pablo. Hapag Program Seminar, dinaluhan ng mga barangay officials ng lungsod ng San Pablo. Ang mga detalye, narito si CIO Intern Kim Alvarez. Dumalo ang mga barangay officials ng lungsod ng San Pablo sa ginanap na halina't magtanim ng prutas at gulay. Hapag Program Seminar on Community Gardening and Seeds Distribution noong March 19 na ginanap sa One Stop Processing Center at sa pangunguna ni na Councilor Martin Gel Adriano at si Population Officer Maylene Deriquito ay namahagi rin ng butong pananim. Nakiisa rin sa programa sina DILG Officer Maria Alma Barrientos, Population Program Officer 2 Ayesha May Leopando at Carlo Visey, Senior Agriculturist Noemi Anseo, Agricultural Consultant Virgin Pohanes, Nutrition Officer 3 Daris Nica Diola at Nutrition Officer 4 Joy Castillo. CIO Intern Kim Alvarez, Balitang San Pablo. Mga jail officers ng San Pablo City District Jail dumalo sa isang drug symposium. Para sa mga detalye, narito naman si CIO Intern Reyes Aranzado. 52 jail officers ng San Pablo City District Jail ang dumalo sa ginanap na drug symposium noong March 19 sa pangunguna ni Police Corporal at Assistant Community Affairs and Development Officer Lester Lebenson Kwasay ng San Pablo Component City Police Station. Tinalakay sa symposium ang mga pamamaraan sa pag-handle ng drug-related issues and situations.
sa jail facility at updates on new drug trends. Ito ay sa pagtataguyod ni na Jail Superintendent Jack Lord Carino at Jail Inspector Joanne Cabaldo, CIO Intern Reyes Aranzado, Balitang San Pablo. Para sa karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Ito pa rin ang tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Culago at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador Larry S. Amante. Serbisyong may ngiti, San Pablenyo ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Ako, si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. Magandang araw! Ito ang Balitang San Pablo!